kaigsuunan, ang title sa akong message, Be Strong Against the Foe. So other term sa foe is enemy. Sa Bisaya, kaaway. Kabalo ba ko mga kaigsuunan, kinsa ang kaaway nato diri sa kalibutan? Sakto, Satan. Before our start, may we ask the presence of our dear God. Heavenly Father, we ask your holy presence to be with us in order for us to understand your words. Please forgive us our sins in words and in deeds. This we all ask through our omnipotent God. Amen. Going forward, let's start this message in a short story. One day, an Adventist man wanted to pursue a beautiful non-Adventist lady. Kining lalaki nanisita sa panimalay sa babae. Nanangit siya sa ginikanan sa babae o mitugot ang amahan na manguyab siya. Samtang gastoryanay sila sa babae, niingon ang babae na nakagusto po nimo. Pero dili sa tikaw sugtol, kinahanglan nga maningkamot ka nga makapasar sa duha ka pagsulay nga ihatag ni Papa nimo. Ug ang babae niingon na Domingo ugma, kinahanglan mukuyog ka og simba nako. Ang lalaki nagbunaw na og maayo kay kabalo siya nga Sabado jud ang igsisimba. To make the story short, ang lalaki nibuyog jud sa simba sa babae. To make the story short, pagkaugma nibuyog siya sa bayo og simba. O miingon siya sa babae, karon kay nibuyog man ko og simba nimo, sugto na ba ko nimo? Dayon ang babae nitubag, dili pa, kay aduna pa si Papa nga muhatag og pagsulay nimo. Miabot ang time para sa kalawat, ug ang babae miingon sa lalaki, ug nahigugma ka nako apil og kalawat. Naglimog ang lalaki kung mutuman ba siya o dili, kaya ug ang lalaki miingon nga mutuman ko kay pareho lang sa Sabado panahon o Santa Cena. Ug ang lalaki ni kalawat jud siya, miingon siya sa babae nga, sugto na ba ko nimo kay nituman ako sa imong subo. Mitubag ang bayi nga, aduna pa si Papa nga muhatag og pagsulay. Pagka ako ni ana mga kaigsuunan, miingon ang babae, ato sa balay kay dito ra ta manhapon. O miabot ang panihapon, ug miadto ang lalaki sa panimalay sa babae. Giagda sa babae ang laki og panihapon. Sa paglingkod sa laki, nakita niya ang niluto nga karning baboy. Ug dito nagsugod ang iyang kakuluba ug miingon ang amahan sa babae. Dong, kung tinuod kang mahigugma sa akong anak, kaon na inyong niluto kong karning baboy. Ug ang lalaki mitindog og miingon, gihigugma na ako pag-ayo ang imong gwapa ang mga anak. Pero tungod anang karning baboy, dili ko mukaon. Tungod kay na ako'y kahadlok sa Ginoo, ug ang amahan mitubag og miingon, dali dong kuyog sa ako sa kusina. Ug mikuyog ang laki dito sa kusina. Ug dito niya nakita ang sinabawang karning baboy. Dong kay di man ka mukaon sa karning baboy, tilaw na lang ani sabaw sa karne. Kay kung dili ka, sayang kaayong gwapa na ba kayo ang anak. Ug ang lalaki nagduha-duha nga dudunit sa kutsara nga naay sabaw. Sa iyang huna-huna, ana siya nga karon ra bitaw ni gawang pud kabalo si mama ug si papa. Nga sayang pud ba kayo ni panguyaban nga gwapa ra pud kaayo. Ug nitilaw jud ang lalaki sa sabaw. Ug nangutana siya. Sa amahan. Sugto na ba ako sa imong anak kay nituman ako sa imong mga pagsulay? Ug ang amahan mitubag, Dong, nahimo man gani nimo pagbuhi ang imong Ginoo, unsa pa ka ang akong anak? Dili ko motugot nga magkadayon mo, kay nakita ko ikaw usa ka mabution nga lalaki. Kay pinaagi lang sa gamay nga pagsulay, ikaw natintal ug dili ka tinuod nga Kristohanon. Kumusta ta mga kaigsuunan? Isip ko sa kakristohanon, ato bang suliron ang lapis sa storya nga wala makabagod sa iyang pagtuo? Kamu mga kaigsuunan, niabot ba sa point sa inyong kinabuhi nga gisalayan ang inyong pagka-Adventista? Being Adventist is quite challenging for us.
because we are living in a world dominated with Roman Catholics. Mauna sa 1 Corinthians 16:13 remind us, be on guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. So dapat ligong ta mga kaigsuunan, ug kaya natong barugan ang mga tentasyon o pagsulay na posible natong ma-encounter. Tinod dyan yung mga kaigsuunan sa akong pag-eskwela, kasagaran sa akong mga classmate, Katoliko. O niya, kanang timpaniod to na, kasagaran dyan sa baligya kay night, karning baboy. So, kuan, ilang kong ingnon nga, kaala ng karning baboy kay wala bitang nakita nimo. O niya, ako silang tubagon, bisan pa nga dili ko makita sa mga kauban na ako sa simbahan, ang Ginoo nakakita sa tanan natong mga binuhatan diri sa kalibutan. Dili ko maadlok sa kauban ako sa simbahan ang akong gikahadlukan, ang mga consequences or punishment nga akong madawat sa Ginoo. Ako silang giingnan nga nisulat sa Biblia makita sa Levitico 11 na ginadili ang pagkaon o baboy. Mao nang mga kaigsuunan, dili ta magpalupig o magpadala kanila. Kay atong mabasa sa Deuteronomy 31:6, magmakusganon kamo o magmadasigon kamo. Dili kamo malisang kanila o dili kamo mahadlo kanila. Kasi Jehovah nga imong Diyos, mao ang mag-uban kanimo. Dili ka pasagdan niya ni pabibiyaan ikaw niya. It means mga kaigsuunan, kung moabot man sa point nga kita sila yun or tintalon man sa mga tao nagpalibot ka nato. Unsa man ang atong pagabuhaton. Dapat ig-uno nato ang atong pagtuo sa Ginoo. Barugan nato ang atong pagka-Adventista ug modagog ta sa atong buhi nga Dios kay dili ta niya pasagdan. Sa akong pag-eskwela ng mga kaigsuunan, dili jud malikayan ang mga projects, mga groupings nga kinanglan jud Sabado. Ako silang ingnon nga kuan na pwede dili Sabado kay simba ko ana. Tapos mana sila nga, ikaw naman po yung Adventista niya kami. Pag Domingo, manimba man din. Tapos na ako nga, so mo nga, nagay time nga, nakaato dito sa Sabado. O kato nga time na, grabe na kong pagmahay, kaya na-realize na ako nga, ang Sabado, adlaw siya nagpapahulay. O niya, ang project, pwede naman sa buhaton sa laing panahon. Ang sa inyong batiyon mga kaigsuunan, nga sulayon mo, or na mo abot na tentasyon sa iyong kinabuhi. Malipay pa mo? Ang tubang mga kaigsuunan, nakita sa James 1:2. Dear brothers, is your life full of difficulties and temptations? Then be happy, for when the way is rough, your patience has a chance to grow. Kung ato malampasan ang temptasyon or temptations, difficulties, o siya na siya kawin nga makapalingon sa atong pagtuo ni Ginoong Jesus. O strong enough ta na makonquer ang mga umalabot ng mga pagsulay. Unsay atong makuha kung atong mabarugan ang mga pagsulay gikan sa kaaway. So ang tubagan ng mga kaigsuunan makita sa James 1:12, blessed is the man that endure temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord had promised to them that love Him. So mga kaigsuunan, after sa mga pag-antos nga atong maagian, pagadawaton nato ang purong-purong sa kinabuhi nga gisaad sa Ginoo. So sa dili pa kumain, na ako'y pagabasahon nga sinulat ni Fyodor Dostoevsky. Believes to the end, even if all men went astray, and you were left the only one faithful. Bring your offering even then and praise God in your loneliness. Bisan pa ikaw na lang usa ang nagpabilit or nakabarog, you should praise Him and thank Him for the strength He bestowed to you. Even if all men went astray and you were the only one faithful, therefore we need to be strong against the fool in order to receive what God had promised to us. Daghang salamat o hinaot namin ako ang pagtutulungan.